Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Isa na naman pong talakayan sa Face the Nation ngayong araw na ito at patuloy po tayo sa pagkilala sa mga kumakandidato para sa midterm elections ng 2025 at nagkaroon tayo ng mga pagkakataong ma-interview ang ilang mga senatoriable, gayon din po ang ilan pang party list group nitong mga nakaraang araw at ipagpatuloy po natin na malaman ang mga adhikain ng ilan pa pong kumakandidato. Ngayon po ang ating panauhin ay nakapaglingkod na po sila sa ating bansa bilang party list group dahil sabi nga po natin pagka kayo ay nakaupo sa Kongreso, hindi naman na isang lugar lang ang inyong pagtutuunan ng pansin at bilang party list group, sila nga po ay lumalapit dahil ang adhikain nila ay makatulong sa sektor na nais nilang bigyan ng importansya at pagpapahalaga. Kaya ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin ang representative ng Senior Citizens Party List, Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Magandang araw po at welcome po sa Face the Nation. Magandang umaga, Lorlene, at magandang umaga sa mga nakasubaybay sa ating programa. Lalong-lalo na po sa ating mga seniors. Yes, alam mo kung napaka-importante ng mga senior. Sa panahon ng halalan, ngayon po kahit sabihin natin na panahon na ng teknolohiya, ang mga kabataan ay meron ng sariling pananaw at ang mga kabataan ay talagang nag-iisip na din kung sino nga ba ang kanilang mga dapat iboto. Pero alam mo, yung guidance ng mga senior, laging nandyan pa rin po. Kung tayo ay magha-house to house, talagang yung mga senior ay pinakikinggan pa rin po sila. Pero syempre, hindi naman sapat na basta pinapakinggan lang. Dapat din po na yung mga senior na nag-guide sa atin, sa ating paglaki, naghubog sa ating pagkatao, ay mabigyan din ng mga benepisyo na kahit na sila po ay sabihin na natin na medyo nakakaedad na, pero punong-puno ng eksperyensya, ay makatanggap naman po ng mga benepisyo at magandang mga bagay na kanilang mai-enjoy habang sila pa po ay nabubuhay. At yung Senior Citizens Party List nga po ay naging kaagapay nila at naging katulong po nila para po mabigyan sila ng mga benepisyo bilang mga mamamayang Pilipino. Ang Senior Citizens Party List po ay nagsimula pa ng 2016 pero kayo po ay naupo. Actually, 2010 umupo ang Senior Citizen. First time na nagkaroon ng party list for senior citizen. So, nanalo po ito ng 2010, 2013, 2016. So, hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po. Pero kayo po, bilang nominado, ngayon po kasi kayo ay first nominee. Nitong mga nakaraang taon, kayo ay second nominee. Pero nakaupo na din po kayo. Sa inyo pong pagsiservisyo, ito po ay pangalawa nyo na pong term. Na sana po ay maipagpatuloy muli. Nitong simula po nang maupo kayo, alam niyo sabi nga yung mga party list na yan, hindi naman yan basta-basta na lang mananalo kung wala rin namang ginagawa. So sigurado pong marami pong nagawa ang Senior Citizens Party List. At ano na nga po ba sa palagay ninyo, sa dami yan, hindi po natin kakayanin lahat, yung mga importante na naisa batas o dun sa existing na batas ay naidagdag po natin para mas maganda ang benepisyong tanggapin ng ating mga senior citizen. Okay. Sa totoo lang po, ang Senior Citizens Party List ay isa sa talagang sektor na may ipinaglalaban. At ito ay ating patuloy na ipaglalaban hanggang tayo po ay nakaupo sa Kongreso. At ang mga pangunahin pong nagawa ng Senior Citizens Party List
ay sa pangunguna po ng dating Congressman June Datol, ay naisabatas yung Republic Act 11350. Yun po yung creation of the National Commission of Senior Citizens. Kung saan po tayo mga senior citizens ay may sarili ng komisyon upang mangalaga sa ating karapatan at kapakanan. Nung ako po ay maupo, nung 2018 Congress, ay naisabatas ko ang Republic Act 11916 na nagtataas po sa buwan ng pensyon ng mga indigent senior citizens mula 500, ngayon po ay 100,000 piso na. Tinatanggap na po nila yan buwan-buwan. Isa pa pong naisabatas natin itong 19 Congress ay yun pong Republic Act 11982, an act granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. Ito po yung nagbibigay ng 10,000 piso sa bawat senior citizens na may edad 80, 85, 90 at 95. At ang mga principal authors po niyan ay ito na nais nating pasalamatan dahil sa kanilang pagkakaisa upang maisabatas ang Republic Act 11982. Yan po yung mga kasama natin sa Apo, Kongreso. ito yung ating kasama natin sa Kongreso na nag-file ng sariling House Bill. Ito po yung pinanggalingan ng Republic Act 11982. Kaya nagpapasalamat po tayo dito sa ating mga kasamahang kongresista na sa pagsasabatas ng Republic Act 11982. At isa pa pong pinakamaganda na gawa natin ay yung pong gumawa tayo ng resolusyon at nag-issue ng administrative order ang Department of Health number 2024-0017 na nag-aalis po ng purchase slip booklet sa pagbili natin ng mga medisina sa mga butika. Wala na po yan ngayon. Sa bisa nga po ng Administrative Order 2024-0017. Pero sa susunod pong Kongreso, ay i-institutionalize na natin yan para maging permanenteng batas. Kasi anytime po ito, administrative order, pwedeng bawiin. Mawala. Bawiin. At kung sa susunod, isasama na rin po natin yun sa groceries. Opo. Yeah, para sana naman po. Yun nga, isa-isahin muna natin kung nung sinabi nyo po sa pamamagitan nitong 11350, nagkaroon ng komisyon para sa senior citizens. Opo. So ito po, ibig sabihin nito, meron na pong parang tanggapan na talaga pong makakadrinig at makakapagbigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng senior citizens. So itong mga senior citizen na ito, alam po natin sa bawat munisipyo, bawat city, meron naman tayong tinatawag na Office of the Senior Citizens Affairs. So sila po yung nilalapitan ng ating mga senior na bawat barangay din naman po, bawat bayan, kung hindi talaga sila agad nakakapunta o hindi nila kakayanin na basta pumunta, lumalapit sila dun sa mga senior citizens doon. At sa isa-isa yung bayan naman, pupunta sila dun sa presidente ng OSCA. So, diyan nila po pwedeng ibigay kung ano yung kanilang mga pangangailangan at mga hinaing. At dito naman po, yung po pwedeng dalhin sa komisyon, yung mga pangangailangan at hinaing din po natin. So, yan ang kaagapay natin talaga na directly magbibigay ng tulong kung ano man po yung mga kailangan solusyonan. Actually po, ang National Commission of Senior Citizens, ang main function po nito, yung pong trabaho ng DSWD ay ililipat sa NCSC. So mawawala na po ang mga benepisyo na pinamimigay ng DSWD. Malilipat na po sa NCSC. Opo. Tapos po, yun nga, kung may problema ang ating senior citizens, pwede silang magreklamo sa OSCA, sa NCSC. Kung hindi po ginagawa ko na to, kung hindi sila pinapakinggan, mismong sa akin po ay pwedeng
magreklamo ang Opo, isang yan senior nga citizen. po kasi alam mo, minsan din po, gusto talaga nila, meron silang personal na nalalapitan. Alam nyo naman po, iba din yung personal nating ibinibigay yung ating Opo. pagsiservisyo. Pangalawa po, ito pong from 500 to 1,000 na pensyon. Ngayon pong panahon na talaga namang nagkaroon na ng inflation, mahirap man po na lagyan ng masyadong mataas na budget para dyan, at least nadagdagan Opo. po. Sana po magkaroon din po ng pagkakataon na mas madagdagan pa dahil alam mo kung pag pumunta ka din sa grocery ngayon, saan ka na lang ba mararating ng 500 mo o ngayon sa pagkakataong ito, at least 1,000 na ito, makakatulong lang para sa kanila. Actually, nung pag-upo ko po nung 2020, napansin ko na to. Ito pala ay nung pang 2010. Nag-start ng 500. Sabi ko, napakaliit na nito. Kung ito nagkaroon ng amendment every year, kahit man lang 10%, ay malaking bagay na. Kaya po dinoble natin. At tumasa po ang ating mga senior citizens na sa pagsunod natin sa inflation, ay itataas din natin ito. Opo, para po maka-adjust naman din po. At ito nga po ay ibinibigay talaga sa kanila at ibinibigay po sa kanila na idinadaan na ito sa Office of the Senior Citizens Affairs. Okay, so isa pa po, nagkaroon po, so, dati po, kailangan dumating ka sa pagiging 100 years old para daw makatanggap ka ng pasasalamat na 100,000 galing sa gobyerno at sa ating pamahalaan. Pero sabi nga nila, ilan lang po ba ang umaabot sa 100 years old? Kaya sabi nila, baka naman po, di ba, yun yung adhikain nyo, baka naman pwedeng babaan naman natin yung edad, hindi man 100,000, at least makatulong habang sila ay naging 80 years old. Ikaw pag naging 80 years old ka at ngayon pag naging 90 years old ka, makakatanggap ka ng tigta 10,000 pesos. Linawin lang natin to kung pag naging 80 years old, pero hindi ibig sabihin yan, tuloy-tuloy na. Yung sa 80th birthday mo, makakatanggap ka ng 10,000 at dun sa 90th birthday mo, makakatanggap ka ulit ng 10,000. At hari nawa kung na malakas ang inyong pangangatawan, puso at isipan, umabot kayo ng 100 years old para naman maging at ma-receive nyo ang 100,000. Di po ba? Pero kung ito ang tanong, ito ay naaprubahan at napirmahan na ng Pangulo nung 1 taon. Pero sabi nga, hindi pa po ito nalagyan ng budget nung nakaraang taon. Ang nabigyan ng pondo ay yung para sa taong 2025. Kaya kung kayo ay magse-celebrate ng birthday ng ngayong taon na to at kayo ay naging 80 years old at 90 years old, pwede nyo yung i-claim kasi nasa budget na yan. Pero itong kung mga pumasok doon sa last year ng mapirmahan ng Pangulo, ano kaya ang gagawin nila? Kasi ang pagkakaintindihan, hindi naka-budget pero dapat matanggap pa rin po nila. Opo. Ganito po yan. Umpisahan ko muna yung bago natin. Ang original proposal po natin itong 10,000 is 25,000 pesos. Oh, I see. 25. Talagang 25. Yun ang aming proposal. Opo. At tapos 100 years old, 100,000. Meron pa po yung isa. Lahat po ng umabot ng 101 years old dun sa aming original proposal ay bibigyan ng 1 million. Wow, napakagandang pakinggan kong yan. Pero hindi po kami pinagbigyan ng Senado. Oo. Yung 25,000 ginawang 10,000 at tinanggal yung 1 million. 1 million. Alam niyo kung bakit? Kukunti lang po yan. Nasa 3,000 senior citizens na lamang po. 3,000? More or less mga 330 million lang ang kailangan budget. Hindi po tayo pinagbigyan. Yun ang sinasama ko ng loob. Pagka tayo mga senior citizens ay nanghihingi ng pondo sa gobyerno para tayong namamalimos. Samantalang napakalaki ng naiambag natin sa ating bansa. Now, balik po tayo ron sa yung tinatanong niyo bakit yung dapat nakatanggap ng 2024 ay mauna doon sa tumatanggap na ngayon. Ang naging problema nga rin po, medyo masama rin ang budgeting. Iniuna nilang budgetan yung this year, nalimutan nila yung 2024 na
beneficiaries. Pero yan naman po, sinisigurado naman sa atin na matatanggap. Yun nga lang po, medyo maghihintay po tayo, makalikom ng pondo para po mabigyan itong mga matagal nang naghihinaing at bakit sila pa ay nahuli. Dapat sila yung unang makatanggap. Yun po yung at wag po kayong umasa po kayo, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Makakatanggap po kayo diyan. Ang problema natin, baka naman kunin ni Lord yung ibang dapat tumanggap, hindi na nila ma-enjoy. Pero paano yun kung sakasakali man na halimbawa last year dapat nakuha nila, di ba? Pero kinuha ni Lord, dapat natanggap nila yun. Makakakuha naman yung pamilya. Oo, at least lang kasi benepisyo nila yun At dapat natanggap nila dun sa panahon na yun na tayo yung nagkaroon ng pagkukulang na hindi agad nila natanggap. Kaya sinisigurado natin. At kung hindi po makakatanggap, ipaglalaban po natin. Yan, napakaganda pong pakinggan. Isa din dito sa sinabi mo kong, ayun ngang pagtatanggal ng pagpapakita ng purchase booklet para sa mga bumibili ng gamot. Yan, medyo ito po kasi talagang pag pumupunta tayo dun sa mga butika, medyo lagi na lang tayo nakikipag-usap. Baka naman pwede mo na kaming pagbigyan kasi naglalakad lang kami dito ngayon, biglang naalala mo, meron ka palang gamot na kailangan bilhin, hindi mo nabili kasi hinahanapan ka ng purchase booklet. So ito, maganda din to, pero paalala lang po, ito ay para lang sa medisina. Tama po po? So kung sila po ay pupunta sa grocery o sa supermarket para gamitin ang kanilang citizen ID para maka-discount, ito po kailangan ipakita. At yun nga po, sana po umaasa tayo na ngayong darating na kung kayo ay maluluklok muli, mapataas din naman po natin ang presyo ang discount na matatanggap natin pagka sa grocery tayo bumibili. Kasi kahit nadagdagan to from 500 to 1,000, yung halaga ng mga bilihin po ngayon, kung tumaas na po lahat. Kung bago tayo mag-commercial, gusto ko lang po maalala natin at bigyang tanaw natin ang ating mga nakaraan. Kasi siguro kung merong magandang magkwento, ikaw to. Alam mo, nung araw, sabi nila, yung gusto kong marinig sa'yo, ano ba sa pagkakakita mo ang pinagkaiba ng mga kabataan noon at ngayon? Walang ibang sigurong pwedeng magkwento sa amin ang mga pinagkaiba. Napakalaki ng pagkakaiba natin sa kabataan ngayon. Nung panahon natin, tayo ay masunurin sa ating magulang. Pagka merong nagalit ang ating magulang, matingnan ka lang, medyo tupi ka na, nakayuko ka na. Tatahimik ka na. Yung panahon natin, marespeto tayo sa matatanda. Pag nakikita natin, kahit hindi natin kamag-anak, nagmamano tayo. Ngayon, yung mga kabataan ngayon, kahit makita mo yung lolo o hindi pinapansin hindi nagmamano. Nung panahon natin talagang yung respeto natin talaga sa iba yung matanda. respeto dati. Kaya tapos dati pa kung pagka ikaw kasama mo yung magulang mo, pagka sinabing diyan ka lang muna. Kahit wala kang ginagawa, tatahimik ka lang diyan at kaya mong maghintay. Ngayon, parang yung mga kabataan laging kailangan may ginagawa sila. Isa pang kaibahan, nung panahon natin tayo ay pasensyoso. Ngayon, yung mga bata, matingnan mo lang. Matingnan kapwa bata, away na. Nararambol na. Tinginan lang yun, ha? Nung sa atin, haba ng pasensya natin. Hindi ka mukha ngayon, parang hindi natin alam kung dala ng panahon o talagang iba na mga kabataan ngayon. Yun nga, palaging sinasabi pagka mga lolo at lola ang nakakaharap mo, lagi na lang nating maririnig na sinasabi nila. Oo nga, dati puro po, opo. Ngayon, iba na ang mga kabataan ngayon. Alam mo, kung tama naman talaga na lahat ng mga kabataan, o mas tayo din naman, hindi tayo dapat maiwan ng mga pagbabago sa ating panahon. Kailangan talaga matuto tayong mag-adjust, matuto tayong yumakap sa mga pagbabago ng panahon. Pero syempre kung iba pa din yung values na dapat i-instill natin sa ating mga kabataan, dahil sabi mo nga, dati tingnan mo lang yung bata, alam na niya na tumahimik. Mas marespeto base sa pagmamano, sa pagsasabi ng po at opo, at
mas pasensyoso ang mga kabataan noon na kahit siguro sa panahon ngayon ay nagkaroon tayo ng mga maraming pagbabago, dapat pa rin na ituturo pa rin natin sa kanila. Dahil ito yung mga values na bilang mas nakatatanda ay dapat ibigay pa din po natin sa kanila. Okay, so yan po ang mga nagawa ng ating Senior Citizens Party List nitong nakaraang termino at nais po nila na madagdagan pa ang serbisyo na maibibigay sa ating taong bayan at pag-uusapan po natin kung ano pa nga ba ang kanilang mga isusulong sa Kongreso kung sila po ay maibabalik at mananalo ngayong darating ng halalan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.